Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito sa ating mga kaibigan, talaga enjoyment lang. Napakainit ng panahon po. Naku, grabe mga kaibigan. Pinaliguan ko yung mga manok ko para naman medyo hindi sila matamaan kung ano mga ano kasi masyadong mainit po. Ano na natin yan, i-ship na natin yan sa May. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo sa ating mga kaibigan na si Berks TV, Kalong Isboy, Robos sa Bicol daw, Granjuso Junior, Baksal, Bataan, Milvin Inchoco, Constantino Batiles, Nordin Samar, GBF Warrior, taga Inabanga, Poblasyon, Bohol, Gorondiano Family. Good morning sa ating lahat po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay tayo ay malaking pasalamat sa sa mga subscribers, sa mga nanonood sa atin kasi alam nyo na mga kaibigan, napaka-enjoy ko po lalo na pag may mga mag-comment sa atin na nagpapatunay na talagang may sumusuporta pa po. Kasi kahapon mga kaibigan may nag-message na naman sa akin na ano ba daw yung B22 Rubicon plus MIB daw, PD ba daw. Sa akin mga kaibigan, pinabalik-balik ko na yan, sabihin na pag ginagamit mo ay Rubicon sa B22 ay talagang yung dalawang ano lang talaga, yung dalawa lang, hindi na ako nagbigay na kung ano. Pag dating lang last 3 days before the fight mga kaibigan, yun na yun, last bigay mo Rubicon na talaga, wala na akong ibang idagdag yan mga kaibigan kasi napatunayan ko na yan. At saka yung isa naman nagsabi sa akin, boss, ang subok na daw niya sa yung Enervon B12. Totoo naman yun. Pag marunong kang magbigay, makibigyan, maganda talaga yung Enervon B12. Marunong ka nang mag-obserba, marunong ka nang kung ano may yung tama ng mga multivitamins na yun. Pero pag medyo kulang pa makibigyan, baka masubrahan mo. Kasi hindi ka pa masyado marunong mag-obserba. Mas maganda muna itong Rubicon B22. Pero pag talagang sanay ka na, okay na yun mga kaibigan. Mas maganda yung Enervon kasi gumaganon yung medyo malakas mga kaibigan. Kaya binibigay natin yun sa umaga pagkatapos kumain ng mga manok. Tapos bigyan mo ng Enervon para magamit yung magamit niya yung napasok na Enervon, yung enerhiya, at saka para hindi masyado mga kaibigan. Pagdating ng last, kasi ako mga kaibigan, pag sinasabing last 3 days, lalo na pag ginagamit ko ay Enervon, doon ako sa last bigay ng Thursday po. Yun lang yun mga kaibigan. Pero yung Rubicon B22, last bigay ko dyan is Friday din. Pero pag Enervon mga kaibigan, doon ako sa Thursday ng gabi. Ay talagang lumalagitik na mga palo na makita mo dyan mga kaibigan, totoo yan. Kahit pabalik-balik tayo dito, kung sino man yung hindi pa nakapagsubok dyan, kinatawanan lang tayo. Baka yung nakatalo sa manok mo ay naka-Rubicon B22 na yun. Totoo yan mga kaibigan. Yun lang po. Ating pag-usapan mga kaibigan ay medyo tanong din dito sa ating mga kaibigan na alin ba daw ang maganda alagaan? Yung mailap o maamo na manok? Ako naman mga kaibigan sa mga ganyang usapin po, pag sinasabi ang manok ay mailap, nako, sa akin dyan mga kaibigan, lalo na sa unang tingin ko po, lalo na pag ang manok ay binibinta, doon ako sa mailap na manok mga kaibigan. Kasi doon sa mailap na manok mga kaibigan, doon ka makakita ng energetic talaga yung manok na yun. Kasi yung iba, napagala ba, mas maganda ang kanilang agility po. At saka yung talagang may mga palo yung mga manok na yun, yung mga mailap mga kaibigan. Kasi kaya ako, pag umpisa, nakitaan ko yung ganun ng isang manok, yun ang bibiliin ko. Pag bumili ako sa mga gilid-gilid lang, totoo yan mga kaibigan, pero doon ka rin makikita ng mga manhiter na manok po, totoo yan. At saka, sa nagtanong dito, ay pag inalagaan mo, mas maganda talaga yung maamo kasi lalo na pag nagkondisyon ka, yung medyo mailap mga kaibigan, hindi nila magawing maayos yung mga naituro mo, yung mga exercises kasi medyo mailap. Magugulatin yung manok. Kaya kailangan natin mga kaibigan, kung mailap man yung manok mo, pamuhin muna natin mga kaibigan bago natin ipasok sa conditioning po. Madali lang yung pamuhin mga kaibigan, i-ano mo lang yun. Hawak-hawakan mo lang every hapon mga kaibigan. Tapos damugan mo dito sa mga kilikilin la. Tapos kulong. Inamugan kahit limber, tapos hawak-hawak umaga, gano'n ba? Talagang maamo yung manok mo dyan. Biglang umamo yung manok mo dyan kasi medyo na sila sanay na silang hawakan. Yan ang ko dyan mga kaibigan, lalo na sa yung inalagaan natin kasi
para maibigay natin yung tamang pagkain, tamang vitamins. Mas maganda yung maamong manok. Pero sa pirmirong tingin mga kaibigan, lalo na pag may binibintang manok, yan lang magilid-gilid. Gusto ko yung medyo mailap na manok mga kaibigan, kasi yung mga ganong klaseng manok ay mga energetic yun. Tsaka may mga palo yung mga manok na yun. Malakas na palo po, totoo yan. Alam nyo na pag mga manok na gala mga kaibigan, lalo kahit mga Bisaya manok lang, yung mga kumakain ng kanin sa ilalim ng banggira po, nako, may mga palo yan mga kaibigan, lalo na mailap. Pero pag umamo na yan, nako, magaling yan mga kaibigan. Talagang may mga palong, may mga palong may galit po. At saka sila mga kaibigan, talagang sinadya nilang ganun talagang palo nila po, yung mga mailap na manok. Pero sa atin mga kaibigan, pagdating na inaalagaan na natin o pinapasok natin sa conditioning, kailangan talagang pamuhin natin yung manok mga kaibigan para magawa niya yung eksaktong training na binigay natin sa kanila. At saka hindi sila magugulatin po, kasi ang problema dun sa mailap na manok mga kaibigan, magugulatin, baka sigawan dun sa sumo, baka tumakbo yun. Kaya kailangan pamuhin natin bago natin natin sa training o anong klaseng conditioning. Yun mga kaibigan. Pero ito, tandaan nyo po, pag mailap na manok, may din yun mga kaibigan, na medyo, pag mailap, medyo manhitter. May mga time na mga mailap na manok, yun ang mga klaseng manok na talagang dumating ang panahon na medyo manuka sila po. Totoo yan mga kaibigan. Kaya sa atin po dyan, mailap o maamo, pag inalagaan natin, mas maganda yung maamo. Pero pag binili mo mga kaibigan, first time mo makita yung isang manok, nakita mong medyo mailap siya, yun ang kunin mo po. Yan ang talagang sinasabi kong tip mga kaibigan, totoo yan. Ito naman sa atin mga kaibigan, ay talagang experience natin yan. Kahit sa inyo mga kaibigan, basta mailap na manok, talagang magagaling yan, energetic, at saka may mga palo. Pero pag binalagaan na natin, pinapasok na natin sa conditioning natin, nako, huwag natin yun mga kaibigan, talagang pamuhin natin yung manok natin para magawa nila yung ating binibigay na mga daily exercises, para hindi tayo mahirapan mga kaibigan, pamuhin natin po. May nagtanong sa akin mga kaibigan na bakit daw ako nakapasok sa World of Sabong mga kaibigan, bakit daw ako mahilig sa manok. Alam niyo po mga kaibigan, doon pa ako sa Mindanao. Dito ako na isilang sa Bohol, pero ang kinalakihan ko mga kaibigan ay Mindanao po, doon sa Tubod Likod, sa Buanga del Sur. Medyo na yun mga kaibigan, medyo bukid na lugar yun, malamig, kasi ang daming mga yung bukal mga kaibigan, yung tubod ba sa Bisaya pa, malalamig doon mga kaibigan. Maganda doon mag-alaga ng manok po. Doon mga kaibigan, ang mama ko po ay teacher, pati ang papa ko po, they're both teachers mga kaibigan. At saka dati mga kaibigan, yung 1970s po, may mga supply ang teacher mga kaibigan ng corn soya milk po. Totoo yan, corn soya milk. At saka yun ang pinifeed sa mga mga pupil ng mama ko po. May supply ang mama ko every month ng corn soya milk, sako-sako yun mga kaibigan, totoo yan. Panahon pa yun dating Ferdinand Marcos po. At saka may mga Nutriban, grabe dun mga kaibigan dati po. Pero ngayon mga kaibigan, mag-feeding itong mga elementary dito, anak ko, mag-share pa sila ng pira para pakainin sila ng gulay, doon sila kumakain. Pero dati mga kaibigan, walang pira-pira, may corn soya milk talaga na konsumo ng mga bata po. 70s yun mga kaibigan, siguro mga 1977, 78 po. Ako naman, kasi yung papa ko ay nag-alaga din ng manok na mga misisuing manok, kasi may kaibigan din siya na teacher din na mahilig din sa manok. Pero ang kanilang libangan po mga kaibigan ay talagang every Sunday sila magtawag dito, magbitaw. Yun lang, tawanan, ganun. At ako naman bilang bata mga kaibigan, nakita ko yun na ganun. Nahiligan ko na rin mag-alaga ng manok. Dati mga kaibigan, pag ang manok ay yung medyo sayad yung pakpak, bata pa, ang tawag namin din, bigsa sa manok ko, ganun ba? Totoo yan mga kaibigan, bata pa ako, kaya nag-alaga din ako. Yung kulay na manok yung inalagaan ko, yung lambuhon, yung medyo may pagkaputi mga kaibigan, may streak na itim. Tapos talagang itsahan ko yung mga manok ko sa namin, yung kapitbahay namin. Nilagyan ko ng tinik ng limonsito mga kaibigan. Yun, medyo mahaba yung ay talagang makasugat po. Talagang inanuhan namin ng straw
talaga makasugat din, kaibigan. Nagtaka na lang yung tiyo ko na, tiyo susing ko, kapitbahay namin. Nagtaka na lang siya, gumaganon yung manok na, may, pagtingin niya, may mga sugat pala ba? Sugat siya kasi, maano yung mga kaibigan, kahit di gaano maganda ka kumabit ng ano, pero pag nakakabit yan, mga kaibigan, talaga makatama po, totoo yan. At saka, tumatakbo, mga kaibigan, saka tumatakbo yung manok ko, lagay ko sa kulungan, tabunan ko, kaya doon ako nag-umpisa, mga kaibigan. Talagang, doon ako nag-turn on, mga kaibigan. Kahit na yung papa ko, hindi naman yung mananabong. Nag-alaga lang, doon ako nag-umpisa po. Kasi maraming supply yung mama ko na corn syrup milk. Magkuha lang ako doon. Napakaganda yung corn syrup milk, mga kaibigan. Kasi pag nilagyan mong tubig, matunaw lang siya ng automatic, mga kaibigan. Naghanap nga ako ng corn syrup milk dito sa mga poultry supply, wala po. Tapos pag pag kinatay mo yung manok, mga kaibigan, binuksan mo yung mga laman, nako, napakataba po, parang ilo-ilo, mga kaibigan. Napakagandang yun, yung corn syrup milk po. Pero ngayon wala na po yun kasi dati pa yun supply yun ng yung Amerika eh. Kaya sa atin, mga kaibigan, doon tayo nagumpisa. At saka yung kapitbahay ko na medyo matanda, mahilig din. Yung sinasabi ko dati pa na yung matanda na mahilig din sa yung baliktad yung sa kanya pag may buwan, ang itari na yung mga dark na manok. Pag walang buwan, yung mga medyo light na manok. Doon ako nag-umpisa, mga kaibigan, kasi yung lugar namin napakaganda po. At saka medyo umano na kami sa lugar na yun kasi yung mama ko nag-retire na dito na nag-stay sa Bohol po. Ay talagang minano na namin yung lugar na yun, pero magandang lugar yun, mga kaibigan. Tubod likod sa Bugawi del Sur, ay namimiss ko rin yung lugar na yun kasi doon ako lumaki. Baka di na rin tayo makapunta doon. Kasi medyo malayo-layo yung area na yun Mindanao yun yun lang, mga kaibigan. Yun lang ating masasabi dyan. Good morning sa ating lahat po.